Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Patuloy ang Economic Development Group o EDG sa pagbuo ng inisyatiba upang lalong makahikayat ng mga mamumuhunan sa Pilipinas ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Ginawa ng NEDA ang pangako sa ika-5 pulong ng EDG kamakailan. Pinagtugma-tugma ng member agencies ng EDG ang lahat ng kanilang programa upang tulungan ang foreign investment sa sektor ng enerhiya, mineral at agrikultura. Nagkasundo rin ang mga ahensya sa mga kinakailangang gawin upang tugunan ang mga natukoy na hamon at padaliin ang proseso upang maisakatuparan ang mga nakalatag na renewable energy projects ng pamahalaan. Tilalakay rin sa high-level discussions ang pamumuhunan, partikular sa green technologies. Sa pulong, binigyang diin ni Secretary Frederick Go ng Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs at Chairperson rin ng EDG ang mahalagang papel ng EDG sa koordinasyon ng mga inisyatiba upang maiwasan ang nauulit o redundant na mga programa at tiyakin ang pagkakatugma ng programa sa mga ahensya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakipagpulong si Finance Secretary Ralph Recto kay United Kingdom o UK Prime Minister's Trade Envoy to the Philippines, Richard Graham, at UK Ambassador to the Philippines, Laura Bufels, upang talakayin kung paano i-deploy ang UK Export Finance na 4 billion Great Britain pound o katumbas ng 287 billion Philippine peso na halaga ng development financing para sa Pilipinas at sa mga prioridad na proyekto nito. Sa isang Facebook post, sinabi ng Finance Department na ilan sa mga potensyal na larangan para sa kolaborasyon ang edukasyon, infrastruktura, tubig, enerhiya o renewable energy at depensa. Nagpahayag din ng interes ang mga British official na makipag-ugnayan sa Pilipinas sa pamamagitan ng British Investment Partnerships Initiative tulad ng pag-issue ng green o blue bonds at pagmobilisa ng mas maraming private at public finance para sa sustainableng pag-unlad. Sa naturang pulong din, hinimok ni Recto ang UK na suportahan ang digitalization efforts ng bansa at mamumuhunan sa malalaking proyektong infrastruktura. Ipinanukala rin ni Recto ang potensyal na free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at UK kasama ang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Board of Investments o BOI na sinimulan ng isang Danish-Filipino enterprise, ang FinL Corporation, ang pagtatanim ng tulips sa Pilipinas sa pamamagitan ng climate-controlled farm. Inirehistro ng FinL ang 157.4 million pesos climate-controlled tulip farm nito sa Madela, Quirino Province, ayon kay BOI Executive Director Corazon Dichosa. Ang FinL Farm ang kauna-unahang fully contained at computer-controlled indoor hydroponic tulip farm sa Asia. Pahayag ng BOI, nakikita ng FinL ang oportunidad sa pagpapalaki ng mga tulips sa Pilipinas dahil sa dumaraming demand para sa dekalidad na bulaklak ng tulips dito sa bansa. Dagdag ni Dichosa, ang tagumpay ng PhilN climate-controlled tulip farm sa Pilipinas ay patunay ng commitment sa inobasyon at sustainability sa agrikultura. Welcome anya ang mga pioneers sa field na ito at inaasahang malaki ang kontribusyon nito sa paglago ng local floral industry para magpalaki ng tulips sa tropical na bansa tulad ng Pilipinas. Gumagamit ang PhilN ng teknolohiyang hydroponics, isang pamamaraan ng kultibasyon na gumagamit ng inert medium sa halip na lupa upang tiyakin ang optimal conditions sa pagpapalaki ng bulaklak na tulips.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.